Tunay na pagkatao ni Jovelyn Galieno, alamin natin. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin ang pagkawala ng dalaga. Kahit marami nang lumalabas na balita tungkol dito, hindi pa rin malinaw kung ano ang nangyari sa kanya noong gabi ng August 5 matapos nitong lumabas sa pinagtatrabahuang mall sa Puerto Princesa City, Palawan. Samot-saring haka-haka na rin ang naisulat sa kanyang pagkawala at naglipana na rin ang mga fake news tungkol sa kinaroroonan ng dalaga. Mag-iisang buwan nang hinahanap si Jovelyn. Kung babalikan ang buhay na kinagisnan nito, sa kanyang paglaki ay masaya niyang kasama ang mga kapatid at ina. Nakapag-aral siya ng high school sa San Jose National High School sa Puerto Princesa at nang magkolehiyo na, kinuha nito ang kursong BS Criminology sa Fulbright College. Bata pa lamang kasi siya ay pangarap na niyang maging isang pulis at makikita rin ang letrato nito sa isang firing range habang nagsasanay na bumaril. Panganay ang 22-year-old na si Jovelyn sa 3 magkakapatid na babae at breadwinner din ng pamilya. Dahil sila na lamang ng kanyang mga kapatid at ina ang magkasama, nag-isip ito ng paraan kung paano siya makakatulong sa mga gastusin sa bahay. Hindi rin naman kasi nabiyayaan ng kaginhawaan sa buhay ang pamilya ni Jovelyn, kaya naman nagdesisyon itong maghanap ng trabaho, kahit nag-aaral pa ito. Pinagsabay niya ang pagiging sales lady sa isang boutique store sa Robinson's Place, Puerto Princesa, kahit alam niyang malapit na siyang mag-graduate sa kursong kinukuha. Mag-iisang taon pa lang din ito sa pinapasukang boutique. Sa mga nakakakilala sa kanya, sinasabi nilang konti lang ang circle of friends ng dalaga at hindi rin ito umiinom ng alak. Mas lalo itong hindi gumagala o nagpupunta sa ibang lugar nang walang paalam sa pamilya. Magsasabi rin ito kung late na makakauwi sa bahay. Mabait na tao si Jovelyn at isang mabuting anak at kapatid. Mabuti rin ito maging sa kapwa niya. Sa paglalarawan ng kapatid na si Jocelyn, laking simbahan ang kanyang ate at wala itong ginawa kundi ang maglingkod at pagsilbihan ang Panginoon. Dagdag pa niya, taong bahay at taong simbahan si Jocelyn at trabaho at pag-aaral lamang ang inaatupag nito. Wala rin itong personal na tampuhan sa kanyang mga kapatid at maayos ang samahan nilang pamilya. Sinusunod kasi nito ang payo ng simbahan na kapag may problema, huwag itong patatagalin pa at pag-usapan ng sa gayon ay hindi na ito lumaki pa. Kaya naman ikinagulat ng mga mahal nito sa buhay ang sinapit ni Jovelyn dahil hindi ito ang normal na gawain ng dalaga. Patuloy na pinaghahanap ang kinaroroonan ni Jovelyn at maging ang katrabaho nito ay tumulong na rin para matagpuan ang dalaga. Ayon sa manager ni Jovelyn, nang makarating ito noong kinahapunan ng August 5 sa tindahan, kung saan opening ang schedule ni Jovelyn at closing naman ang sa kanya, normal na nakikita niya ito sa entrance o sa gilid ng tindahan. Doon siya naglalagi habang naghihintay ng mga customers. Wala naman daw nakitang kakaiba sa dalaga. Hindi rin naman kasi ito madalas na magsalita, pero kapag tinatanong, magsisimula na itong makipagkwentuhan. Normal din daw ang pagpapauwi niya kay Jovelyn ng 6:30 p.m. pero kapag masama ang panahon, mas maaga ang store out nito. Mga 4 p.m. pa lang daw ay pinapauwi na niya ang dalaga dahil alam niyang malayo ang Santa Lourdes. Dagdag pa nito, sa pag-alis ni Jovelyn ng tindahan noong araw na iyon, nakangiti pa raw itong lumabas dahil kabiruan niya noong oras na iyon ang panganay niyang anak na andon din noong araw na iyon. Kinagabihan ay nakakuha na ito ng message mula sa kaibigan ni Jovelyn na kakilala rin niya at nagtanong kung magkasama sila ng dalaga dahil hindi pa nga ito nakakauwi sa bahay nila. Alam din ng manager ni Jovelyn na wala itong boyfriend kasi walang sumusundo rito na makikita naman niya dahil hindi maaaring hindi iyon magpunta sa tindahan nila. Mapagkakatiwalaan at maaasahan si Jovelyn. Hindi rin siya ang tipo ng tao na magpupunta sa ibang tindahan upang makipagkwentuhan at iiwan ang tindahan na pinagtatrabahuan nito. Kaya naman hanggang ngayon ay nag-aalala pa rin ang manager nito sa kung ano talaga ang sinapit ng dalaga.
Inilarawan naman ng nakababatang kapatid ni Jovelyn na si Jocelyn ang kanyang ate at inalala rin ang huli nilang naging pag-uusap noong August 5. Sinabi nito na nakakauwi at nakakarating ng bahay si Jovelyn mga 8 to 9 p.m. matapos ang shift nito at mag-out ng 6:30 p.m. mula trabaho. Regular nitong sinasakyan ang multicab papauwi ng Santa Lourdes at bababa na lamang sa kanto ng matahimik. Maglalakad pa ito ng mga 10 minuto papasok sa isang masukal na daanan sa may talahiban upang makarating sa kanilang bahay. Noong araw na siya ay nawala, pinalabas o pinag-out siya sa shift ng mga 6:30 p.m. Ilang minuto matapos itong mag-out sa tindahan, 6:37 p.m. nang mag-chat ito kay Jocelyn at nagtanong kung ano ang ulam nila sa hapunan. Sinagot naman niya ang kapatid at sinabing isda ang kanilang kakainin sa gabing iyon. Ipinakita rin ni Jocelyn ang message history nila ng kanyang ate noong araw na iyon at doon din nalaman na Sis Pretty ang pangalan ni Jovelyn sa messenger ng kapatid. Sa muling paglalahad ng kanilang pag-uusap, sinabi ni Jocelyn na mahaba din ang pinag-usapan nila bago pa nito masabi kung ano ang ulam sa gabi. Nabanggit din kasi nito sa kanyang ate na may parcel na dumating para sa kanya. Hindi pa rin natatapos kung tutuusin ang kanilang pag-uusap noong gabing iyon at nang tumagal na, wala nang reply na nakuha si Jocelyn mula sa kapatid. Mga 8:55 p.m., nagtanong na ulit ito kung nasaan na ang kapatid dahil hinahanap na siya ng kanilang ina. Subalit wala pa ring sagot na nakuha mula sa dalaga. Dito na nagsunod-sunod ang mga tawag ni Jocelyn sa kapatid. Pero hindi ito sumasagot sa mga messenger calls. Sa kanyang pagkakaalala, isang beses lang daw siya pinatayan ng tawag ni Jovelyn. Maging sa mismong cellphone number nito ay unattended na ang nakukuha nilang message. Kaya naman agad na silang sumugod sa Robinsons. Nagpunta ang pamilya ni Jovelyn sa mall mga 11 p.m. na para i-check kung andoon pa ang dalaga. Pumasok din sa isip ng kapatid na baka nag-overtime lamang si Jovelyn at hindi inaasahan niyon ng dalaga kaya nagtanong ito kung ano ang kanilang ulam. Kadalasan daw kasi kapag may overtime sila, nasa bodega ito at nagbubukas pa ng mga package na ilalagay sa tindahan. Inisip din ni Jocelyn na kaya hindi nasasagot ang mga tawag ay nakabukas pa ang data ng cellphone kaya panay lang ang ring nito. Nang makarating na sila sa mall, humingi agad sila ng tulong sa guard on duty at ipinacheck ang loob ng mall pero wala na talagang tao na makikita rito. Sinimulan na rin nilang magtanong-tanong sa mga tricycle drivers na nakaparada sa labas ng mall. Doon naman nila nalaman na nakita nilang nag-aabang ng masasakyang multicab si Jovelyn at nakumpirma na walang kasamang kahit na sino ang dalaga. Dahil hindi na nila alam pa kung saan hahanapin ang kapatid, nagpasya ang pamilya ni Jovelyn na humingi ng tulong mula sa City Police ng Puerto Princesa. Subalit sa dami ng kwento na kanilang nakukuha ukol sa misteryosong pagkawala ni Jovelyn, nagdesisyon ang kapulisan na bumuo ng isang special group sa paghanap sa dalaga. Ilang linggo na nga ang lumipas ngunit wala pang malinaw at konkretong dahilan ang kanilang nakikita maging ang motibo sa pagkawala ni Jovelyn. Dito na nagsimulang humingi ng tulong ang pamilya sa publiko para malaman ang kinaroroonan ni Jovelyn. Tumaas na nga ang inilabas na pabuya ni Palawan 3rd District Representative Edward Hagedorn sa kung sino ang makakapagturo sa dalaga. Ginawa ito ng kongresista upang mapabilis ang paghahanap kay Jovelyn. Subalit hanggang sa kasalukuyan ay bigo sila na makita ang BS Criminology student. Ang pinakahuling balita na lumabas sa paghahanap kay Jovelyn ay ang pag-amin ng magpinsang sina Jovert Valdez-Tamon at Leobert Dasmariñas na sila ang may sala sa sinapit ng dalaga. Dahil sa matinding pagnanasa sa kanilang pinsang buo, nagawa nila na halayin at paslangin ang biktima. Sa inilabas na ulat nitong nagdaang araw, napag-alaman at nakumpirma ng pamilya ni Jovelyn na ang mga gamit na natagpuan sa may talahiban malapit sa kanilang bahay ay pagmamay-ari nga ni Jovelyn. Pero ang kanilang ipinagtatakha ay ang nakitang kalansay sa lugar. Ipinagpapalagay kasi na ito ay kay Jovelyn din. Maging ang ibang residente ay nagulat nang may lumabas na kalansay dahil sa kanilang paghahanap simula nang mawala si Jovelyn, walang kahit na anong bangkay silang natagpuan.
Wala rin silang naaamoy na masangsang sa lugar na makakapagsabi na may itinapon na bangkay doon. Ang hiling na lamang ng pamilya ni Jovelyn ay mapa-DNA test ang nakitang kalansay upang malaman kung ito nga ay sa kanilang kaanak. Nakapagtataka rin daw na bigla na lamang may lulutang na bangkay sa lugar, gayong wala silang naamoy o nakita noon paman. Pakiusap din ng pamilya ng dalaga sa mga netizens, huwag nang magpakalat ng fake news tungkol sa pagkawala ni Jovelyn dahil hindi ito nakakatulong sa kanilang paghahanap. Ang kailangan nila ngayon ay mga kasagutan para sa kaanak. Importante ang malaman nila ang katotohanan kung nasaan at kung ano na ang kalagayan ng kanilang minamahal na si Jovelyn Galieno. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi ninyo sa ating istorya ngayon? Type your thoughts in the comment section below.